Today, nandito tayo sa project namin sa La Union. Tara, silipin natin ito. Welcome dito sa kanilang living area. Pagpasok pa lang natin, makikita mo na talagang napaka-minimalist and maaliwalas nitong ating design sa ating ginawang project. So, itong house na to existing na before. Papakita namin kung ano itsura niya dati. So, ito siya. Tingnan nyo na lang later. Ang high ceiling area, nagbigay ito ng highlight dito sa part na to kasi kung marirealize mo parang ang luwag or spacious nitong ating bahay. Etong sofa na to customized by Crown Living. So if you want a sofa like this, message us. Sa part na to, naglagay ang ating designer ng shoe rack. So lahat ng sapatos, occasionally ginagamit, dito natin pwede nilagay. So yan siya. Meron tayong foyers and then sa ilalim, open space. Yung mga used na shoes, dito natin pwede siyang ilagay. Andito lang din yung ating dining area. So, hindi siya typical na setup sa isang house. Ang ginawa, ang gusto kasi ni client, karoon ang sila dito, high table, para if ever nagluluto yung ating client, na tapos meron ka ni-entertain na guest, ito yung magandang setup. And gusto ko talaga yung idea na to. Kasi dito lang talaga nakafocus kung gusto nyo magkaroon ng bonding with your friends or your family or relatives. So, ito yung magandang spot sa bahay mo to. So, pakita natin yung bathroom dito sa area na to. Yan. Dati, by folding door, we change into barn door. Existing na to. So, we just modify yung paglalagay ng cabinetry, upper, and then the base lavatory cabinet. And also, we added this shower enclosure. Yan. Para magkaroon ng partition from the bathroom to the toilet area. So, if you want to have this customized barn door, just message us and feel free to inquire. Okay? So, check naman natin tong pantry area. Dating storage area lang siya. Ayan. So, nandito yung mga stocks nila client. Dito na lang nilalagay. Also, yung panel box natin, nandito lang sa likod. So, ginawa natin siya ng space para maging useful din. Check naman natin ang kanilang mini coffee nook area. So, dito yung mga for bread, nandun lang mga air fryer. So, dito rin natin siya nilagay.
And then, ang ating water dispenser. And also yung mga other things na pwede natin i-hide dito sa part na to. So, up to ceiling, naglagay tayo ng cabinetry. So, let's go to the kitchen area. Napaka-aliwalas kasi white lang ang lahat na ginamit natin dito. So the appliances, we combine it with stainless or the chrome or the stainless color, black. Yun lang yung mga ginamit natin na mailalagay dito para mag-complement sa mood ng design team. So we use the premium quartz for this countertop and then customize din ang ating mga bar chair. So ito naman ang ating area ng mga cabinetry. Pakita natin na madami tayong nilagay na storage. Yan. As requested by our clients, dapat nakaganto yung setup natin para nga naman organize yung kanilang kitchen na mga gamit. So we don't put na handle, lahat to hand grab and push to open. So sa ilalim, yan, pwede nyo rin itong hilahin para nandiyan yung mga panghugas natin ng plates. And we use also this corner type organizer. Nahihila lang siya sa part. Kasi dito yung saksakan natin ng oven para daw for emergency cases, nasa gilid lang. So dito natin siya nilagay. And then, sa ilalim naman ng oven, meron pa tayong extra storage. And the organizers, so yan, na stainless and also the customized lang. So try natin i-open to kanilang nation. Hindi ako masyadong techy pero functioning itong lahat na nilagay natin dito. So ito is gas lang, hindi siya electric. Pwede rin naman kayo maglagay ng electric if yun ang preferred, okay? So, lahat na to may mga gamit. Pwede natin open. Check natin. So, naka-hand ground. Sa taas, push to open na lang. So, like me, maliit. So, you need to have ladder para ma-access natin yung taas nila. So, dito naman tayo sa space na to. Nandito usually yung kanilang mga spices. So, also, parang mini pantry or their mga stocks. So, dito siya. Dito sa taas, same din. Nandiyan yung mga kanilang stocks na pinamimili. Going upstairs, pakita natin kung ano yung ginawa ng ating designer dito sa area na to. So, meron tayo ditong laundry area na mga used clothes dito natin lalagay. Kasi nasa labas yung washing area nila. So, utility cabinet, ang map, ang vacuum, dito nila nilalagay. So, later na tayo mag-check sa taas. For now, let's focus dito muna sa ground floor area. Okay? So, let's go to the house number 2. Kasi, nagkaroon tayo na extension dito sa part ng house na combined.
requested by our client. Gusto nila talaga na meron tayong gantong roofing. Ang tawag natin dito is skylight roof. So, yung iba, naglalagay sila ng pang cover. But this one, they prefer na mas pumasok yung natural light dito sa area na to. So, before itong bahay na to, andito yung kitchen, wala siyang room. So, pakikita natin kung ano yung itsura niya before. I-reflect namin or papakita dito sa slide. Pagpasok natin, major renovation ginawa natin dito. Nagkaroon tayo ng isang room for their daughter. Maliit lang naman, pero at least functional itong area na to kasi meron kang single size bed. I think 38 inches yung kasya dito. And then meron din tayong area for the table na pwede ka mag-work dito yung client or kung sinong guest yung pwede mag-stay. And then another area pa rin if you want to have your chair or working office chair, dito natin lalagay. Pwede din maglagay ng vanity mirror dito for makeup. So yeah. Even though narrow tong space na to, nagawan pa rin ang ating design team na maging workable and spacious ang area. Naglagay sila dito ng cabinetry, full size ng wardrobe, meron tayong full size mirror, and also dito natin lalagay yung ating mga gamit. Yan. So, napaka ganda ng idea ng pagkaka-design and execute natin dito. So, let's check naman kung ano yung mga rooms pa na ipapakita namin sa inyo. So, itong space na to, kahit narrow, naisipan pa rin ng design team na magkaroon ng extra storages. So, itong wall na to, naglagay tayo dyan na, ayan. Pwede pa siyang shoe rack or utility cabinetry. Diyan siya. So, dito sa ilalim, mga extra storage for shoes, bags, pwede. Also here, you can put some of your things, mga pan-display or kung ano man, anything you can put here kasi napakadaming storage na ginawa natin dito. Utility cabinet pala itong part na to. Ayan. Ito yung taas, pwede pa rin tayo maglagay dyan. Okay. Ni-renovate din natin itong space na to. Nagpalit tayo ng door from PVC door natin siyang aluminum door. And then naglagay din tayo ng shower enclosure. We retiled everything from floor to ceiling. So ang ganda ng pagkakagawa kasi kung ano lang din yung ginamit natin sa floor, same din tile kung ano yun sa wall natin. Hindi siya madulas. Nasa matte lang siya. Kung ang concern nyo is baka makadulas, hindi. Kasi we make sure na okay itong tile na nilagay natin. Idea ni client na ganito ang kanyang sink and may mirror, upper cabinetry, and our lavatory base cabinet. So, dito lang din yung mga utilities or mga things na hindi nila masyadong ginagamit, nakatago lang dyan. Dito sa shower area, nag-request sila na magkaroon ng parang upuan. Ito ba? Kasi matatangkad yung client. So gusto nila pag shower, and alam mo na yan, medyo pag tumanda, makakaupo sila dito. So punta tayo sa family area.
family area, naglagay tayo dito ng TV rack. Itong part na to, namumove to. Itong part ng TV. So, na-adjust siya. And then, ito yung console area natin. Customized also by From the Living. So, lahat ng nakikita nyo na customize natin. Lahat yan, tayo gumawa. Except sa ilaw, syempre. Binili natin yan. The other appliances. And then, this part, naglagay tayo ng sofa bed na convertible. Ayan. So, same pa rin to sa mga ginagawa natin kasi gusto na natin maging functional yung mga areas nila. So, angat nyo lang din to para mag-ano na siya. So, ito, i-convert natin ito kaangat. And then, pag gusto nyo ng table, imumulahilap. Pag gusto nyo magkaroon ng extra dining table, dito. Let's say, manood kayo ng movie, yan. Pwede nyo siyang gamitin. So, storage, upper cabinetry. Yan. Ito yung bedroom 2 natin. Pakita ko na lang sa inyo, dito na kasi yung mga gamit ni client. So, dito muna nila in-store. Pakita na lang namin sa slide or sa picture kung ano siya. If mapapansin nyo pala, hindi sagad sa ceiling yung ating mga partition because ang request ni client isang aircon lang ang papaganahin dito sa buong unit na to, and then with the help of electric fan na lang. So itong unit lang natin na to ang nagsusupply ng aircon sa buong area. Kung tatanungin nyo, na okay ba? So far okay naman yung lamig niya, even though meron pa yung skylight roofing. Bedroom number 3. So, nandito yung mas malaking room ng house number 2. So, meron tayong dito full-size bed. Yan. And then full-size wardrobe, working table, dyan. And also the wardrobe natin na may full-size mirror. So, since work from home yung mga anak ni client, may kanya-kanya silang area to do their job while hindi sila nai-istorbo. So, dito sa yung isang daughter, dito naman siya. Okay? So, nakita natin lahat kung ano ginawa nating renovation dito, and papakita namin sa inyo ano ang itsura nitong original house number 2 natin. Okay? Number 1, doon tayo merong attic area. So, check natin and papakita na namin sa inyo. Tara! Sa flooring, nag-repaint lang tayo ng dark colored gray para mag-complement sa ating black railing. And then, the paint, naglagay lang tayo na asbestos color para dito. Okay? So, akitin natin yung taas. Let's check itong room sa attic. So, since madami silang dogs, kaya ginawa natin ng ganitong idea, itong space na to.
agad. Ayan. Itong flooring, dati naka-TNG lang. So, since mahilig yung magkutkot ng nails nila yung mga dogs, kaya nag-suggest tayo to put on top na lang yung vinyl SPC to. So, mukha pa rin siyang industrial look. Option to ni client, ito yung pinalagay sa atin. So, kinabit lang natin and install. Para magkaroon ng area, na magkaroon ng play area itong mga dogs natin, ito yung ginawa nating plano. So, dito yung mga gamit nila, super organized. Pakita ko, sobra. Di ba? Ang cute. Yan. Ang cute ng mga damit nila. So, talagang parang babies. Nandito yung mga extra storages, yung mga supplies. Pinakailaman natin. Ayan, nandito yung iba nilang damit pa. So, parang talagang babies. Kung ituturing na nila yung mga kanilang mga pets. Ang daming. Sobrang ganda. So, lahat to, ginawa natin, soft close lang yung mga mechanism natin. On this area, naglagay tayo ng bench. Yan. Para if may guest, gusto nyo makipaglaro sa mga dogs, yan, relax ka lang dito. Kung mapapansin nyo, walang aircon. Pero pag inopen kasi yung door na yon, kung nasan yung aircon natin, malamig naman na dito sa area. So, tingnan natin yung lighting. So, buksan natin yung mga ilaw. Close natin to. Yan. Yan, barn door. Also, yung mga part na to, naglagay tayo dito ng access for the mga outlets. Ito. Check mo yung mga storages, yan. Soft close ng lahat. More on gamit talaga ng kanilang mga pets nandito. Ito. Pwede mo rin itong i-open, yan. May mga storage area pa yan. So, naging useful siya dito sa small space na to. Dito naman yung room ng kanilang second daughter. Diba? Ang ganda. So, meron tayong queen size bed dito na nilagay. And then, on this part, meron tayong mga wardrobe, storages, nandito na lahat. Ito is slim size na storage area. So, naglagay tayo dyan kung ano ang pwede na lang ilagay na maging useful para sa client natin. Lahat ng mga push to open mechanism para mas accessible. Ito naman yung kanilang wardrobe. Lagyan natin ng full-size mirror para dual function. Door na siya. At the same time, you can check yourself kung okay ba yung mga outfit natin for the day. So, meron tayong mga extra storage. Yan. And then, extra storage pa rin ito Yan. Meron pa din dito mga cabinet. Yan. Yan. Open lahat. Dito naman ang ating console area, dito ang ating TV, then we have the ledges, mirror area. So, pwede ito maging vanity area natin. So, extra vanity area, tapos meron din working table dito sa part na to. Ang gusto ko dito sa part na to, tingnan nyo, masisilaw nyo dito yung labas. Yan, kitang-kita natin siya kasi open below. Sa ceiling, wala na tayong binago, just repainting kung ano na yung nadatnan natin. And then we just put these window treatment blinds. Yung roller blinds, yan siya. Then repainting. So dito sa garage area, papakita namin kung ano ang itsura niya before. So ito, we are really thankful sa client natin na nasunod yung kung ano yung suggested nila engineer and architects dito sa design. Yeah, we have a project that is so successful na ganito kaganda. And speaking of the skylight roof, yan, tested na rin siya kasi dumaan yung last bagyo. Wala naman tayong leak so far. So we came here to check again kung kamusta ba, okay naman po ang ating garage area. So yan. Sa wall, ito yung ginawa natin sa part na to.
stucco spray ang ginawa natin para ma-achieve yung ganitong itsura. So, yan. Pag gusto nyo, we can collaborate to do this kind of painting. Dati, ito yung terrace, tapos dito yung entrance ng house. Makita yun sa previous photos na ilalagay natin kung ano yung talagang original design nitong bahay ni client. And then the outcome, ginawa natin another room. So, mas lumaki na yung kanilang area ng bahay. So that's all for today. Thank you for watching. We hope you gain a lot of ideas kung ano pang pwede nyo gawin sa mga houses nyo or future houses. If you have any questions or inquiries, just message us on our Facebook page or you can call to our cell phone number. And don't forget to like and subscribe to our YouTube channel at From the Living PH. Thank you for watching. Bye! See it, we bring it alive. What's the magic love? What they live and feel the vibe. What they feel the vibe. What they live and feel the vibe. What they feel the vibe. Crafting dreams, step by step.